Celebox. Si Heidi Castellano ay nagmula sa mayamang pamilya, unika iha at anak ng gobernur. Sa edad na 25 anyos ay hindi niya pa rin alam ang gagawin niya sa buhay niya. Hilig niyang magparty at uminom. Pero isang gabi nagmaneho siya ng lasing. Nawalan siya ng kontrol at nabangga niyang isang binatang balot vendor. Nabulag ang binata dahil sa aksidente. Para makabawi ay nag-apply siya bilang caregiver nito at inilihim niya sa binata na siyang may kasalanan sa nangyari. Ngunit paano kung imbis na alagaan ito ay gusto na rin niyang alagaan ang puso nito? Paano na kayang nararamdaman niya kapag natuklasan ng binata na siya pala ang dahilan kung bakit ito na aksidente at nabulag? Magagawa nga ba ng pag-ibig na magpatawad sa kabila ng panlilinlang? San ka na naman ba galing, Heidi? Sita sa kanya ng kanyang ina na si Wilma. 6:00 na kasi ng umaga siya nakauwi. Nagsaya lang kasamang mga kakilala ko. Ani Heidi at pagod na binagsak ang kanyang katawan sa sofa. Huminga siya ng malalim at kagad na napangiti ng maalala kung paano niya hinalika ng isang gwapong foreigner sa bar kagabi. Nagsaya? Nagsaya na naman? Wala ka ng ibang ginawa kundi ang magsaya ng magsaya. Diyos ko naman, Heidi. Kailan ka ba magbabago, ha? Kailan mo babalak ayusin niyang sarili mo? Ang tanda-tanda mo na pero wala pa rin nabago sa buhay mo. Wala ka pa rin nagawang maganda para sa amin. Bakit ba kasi ikaw pang naging anak namin ni Facundo? Pagak na natawa si Heidi. Kaya nga bakit ba ako pang naging anak ninyo? Hindi ko naman hiniling na mabuhay ako sa mundong ito. I hate my life. Ayoko sa pamilyang to dahil kahit anong effort ko, puro pagkakamali ko lang napapansin nyo. Kung papipiliin ako, kung may choice lang sana ako, ayokong mabuhay kasama kayo. Asik ni Heidi at padabog na tumayo. Matalimang tinging iginawad sa kanyang mami. Wala ka talagang galang. Hindi mo na ako nirespeto. Hindi na sumagot pa si Heidi. Baka kung ano pang masabi niya. Maraming salita ang pwedeng lumabas mula sa bibig niya pero mas pinili niyang manahimik na lang kesa may masaktan pa sa sasabihin niya. Tinalikuran na niyang ina niyang si Wilma. Nagkulong siya sa kwarto niya buong araw. Si Heidi Castellano ay lumaki mula sa marangyang pamilya. Ang ama niyang si Facundo ay isang governor at nagmula sa mayamang angkan. Ang ina naman niyang si Wilma ay may-ari ng iba't ibang negosyo, hotels, resort, and restaurant. Isang pamilyang Castellano sa pinakamayamang pamilya sa Las Heldos. Hindi problema kay Heidi ang pera, pero kahit ganon ay hindi pa rin siya masaya. Kainis na buhay to, kung pwede lang maglaho Inis niyang sambit sa kawalan. Mula pa man noon ay ramdam na ni Heidi na kinaiinisan siya ng lahat. Palaging galit sa kaniyang parents niya at wala na rin siyang maituring na mga kaibigan. Bata pa lang ay palagi ng masama ang tingin sa kanya ng lahat. Konting mali niya ay palagi nilang pinupuna kaya pinagbigyan niya ang mga ito. Naisip niya na, tutal, puro mali lang niyang nakikita nila, di sinadya na lang niyang gumawa ng mga maling desisyon sa buhay. Binago niya ang sarili niya. Mula sa dalagang sweet at tahimik ay naging pasaway at masungit siya. Hindi ko na talaga maintindihan ng mga tao ngayon. Kapag mabait ako, may nasasabi pa rin sila tungkol sa akin. Nung naging maldita naman ako, galit pa rin sila. San ba ako lulugar? Tanong niya sa kaniyang sarili at inis na sinipa ang paa ng kama niya. Aray! Bad trip kang kama ka. Ipapagiba kita bukas. Asik niya dahil nasaktan ang mga daliri niya sa paa. Bumukas ang pinto. Hoy! Heidelin Margarita Castellano! Bakit nakatunganga ka na naman dyan? At anong oras ka na naman ba umuwi? At saka bakit ganyan ang itsura mo? Para kang sinampal ng 7 dyablo? Saad ng pinsan niyang si Kate. Si Kate Castellano ay 25 anyos at nagtatrabaho bilang isang nurse. Maiksi ang buhok nito, maliit ang muka, payat ang pangangatawan, may katangkaran at pulang-pulang labi. Sa lahat ng kamag-anak niya ay kay Kate lang siya pinaka-close. Si Kate lang rin ang pinsan na
madalas niyang nakakasama. At ito na rin ang tinuturing niyang best friend. Mula noon at hanggang ngayon ay hindi siya iniwan nito. Ito lang ang bukod tanging nakakaintindi sa kanya. Wala ka bang duty sa ospital today? Usisa ni Heidi. Kung meron, edi sana wala ako dito. Napairap si Heidi. Si Kate lang talagang mataray na tinatanggap niya. Anyway, nandito ako para kunin yung pera na hiniram mo sa akin nung nakaraan. Ani Kate, kaya umawang ang labi niya. Grabe ka Heidi, ang yaman-yaman mo pero hindi mo man lang mabayaran yung utang mo sa akin. Magkano bang utang ko sa'yo? Gaano ba kalaki yan at kailangan mo pang pumunta dito? 50 yun, akin na. Sagot ni Kate at naglahad ng kamay sa kanya. 50 lang? Kung makasingil ka, akala mo naman 100,000 ang utang ko sa'yo. Hoy, wag mong maliitin ang 50 ko ah. Maliit na halaga man yun. Marami pa rin mabibili yun. Bayaran mo na dali. Ang yaman mo na Kate pero kuripot ka pa rin. Hindi mo man lang pinalampas yung utang kong 50 pesos sa'yo. Ikaw nga may utang na 100 sa akin pero hindi naman kita sinisingil. Malamang, hindi ko talaga papalampasin yun no. Ang utang ay utang. Kahit pinsan pa kita, sisingilin pa rin kita. Tamad niyang kinuha ang kanyang pitaka at binayaran ng pinsan niya. 100 ang ibinigay niya. Uy, 100 to ah. Sobra ng 50. Akin na lang ba tong 50 mo? Hindi. Ibalik mo yung sukli sa akin. Kuripot din ako eh. Sayang ang 50. Ipambibili ko yun ng lollipop. Natawa sila pareho at nag-appear pa. Nagpunta ako dito kagabi pero wala ka Heidi. San ka ba nagpunta ha? Birthday ng isa kong schoolmate. Kaya nagpunta ako kahit hindi naman ako invited. Nakikain lang ako tapos nakiinom. Tinampal ni Kate ang pisngi niya. Saludo talaga ako sa kakapalan ng mukha mo, mahal kong pinsan. Hindi ka na nga invited. Nakikain ka pa. Wow na wow. Pasalamat nga siya pumunta pa ako. Napakamahal ng oras ko no. Dapat maging thankful siya na pumunta ako sa party niya. So, kumusta naman ang party? May sinabunutan ka na naman ba? Wala no, pero may nakahalikan ako. Gwapo naman tapos foreigner pa. Ang hilig mo talaga sa foreigner. Syempre, daks ang mga yun eh. Napaubos si Kate. Malakas namang natawa si Heidi. Kadiri ka, insan. May innocent ears and may innocent mind. Dinudumihan mo ang isipan ko. Hindi to maaari. Che, bakit? Ayaw mo ba sa malaki ang ano? Syempre, gusto. Sagot naman ni Kate. At sabay na naman silang natawa at nag-appear pa. Sa edad na 25 ay umiikot lang ang buhay ni Heidi sa pagpaparty. Hobby na niya ang uminom at magpunta sa bar gabi-gabi. Galing siya sa mayamang pamilya at hanggang ngayon ay umaasa pa rin siya sa perang nakukuha niya mula sa mga magulang niya. Nakaisang bote na siya ng beer pero hindi pa rin siya kontento. Nakaupo siya sa stool malapit sa counter. At nakangiting pinapanood ang ibang tao na masayang humahataw sa dance floor. Kakatapos lang niyang sumayaw at sa dami ng tao kanina sa gitna ng dance floor ay daig pa niyang isang sardinas na sumiksik sa lata. Ang sarap ng gantong buhay, walang epal. Party party! Sigaw niya tinaas ang basong hawak niya. Kung andito si Mama, sure akong pauulanan lang ako ng sermon nun. Thank God wala siya dito. Sa bar lang ako nagiging malaya. Bulong niya sa kawalan at napailing-iling na lamang. Ano naman ang ginagawa mo dito, Heidi? Ang lakas ng loob mong bumalik dito sa bar after mong bugbugin yung isang waiter. Asik ng kaibigan niyang si Pamela. Napangiwi siya. Ano naman sa'yo kung bumalik ako dito? Kung may reklamo ka, magreklamo ka doon sa may-ari ng bar. Pairap niyang tugon. Alam mo, tama talaga ako nung sinabi kong hindi ka na magtitino pa. Dapat hindi ka na bumalik pa dito. Kawawa yung pamilya ng waiter na binugbog mo. Pwede ba, Pamela? Hindi mo alam ang buong kwento at ang bilis mong manghusga. Alam mo man lang ba yung rason kung bakit ko nasaktan yung waiter na yon? Hindi, di ba? Kaya isara mo yung bunganga mo kung ayaw mong tahiin ko yan para lang manahimik ka. Kung hindi ka patitigil, ipapasok ko tong baso dyan sa bunganga mo. Inis na sambit ni Heidi at nilampasan na si Pamela. 1 month ago ay may gulong nangyari sa mismong bar na ito sa pagitan ni Heidi at ng isang waiter. Hinipuan at binastos siya ng waiter kaya hindi niya na
Napigilan ng sarili niyang gulpihin yon. Hindi naman talaga siya madalas nananakit eh. Pero hindi siya nagsisising ginawa niya yon dahil yun naman talagang nararapat sa mga bastos na tao. Dahil sa lala ng ginawa ni Heidi, isinugod sa ospital ang waiter at 3 araw itong walang malay. Buong akala nga niya'y napatay na niya ito. Sinagot naman ng pamilya ni Heidi ang pampapa-ospital ng lalaking yon. Sinubukan niyang ipaliwanag sa mga magulang niyang nangyari, pero siya pa rin ang lumabas na masama, kaya mali raw ang ginawa niya. Naglakad na si Heidi palabas ng bar. Nawala na siya ng ganang mag-party dahil kay Pamela. Pagewang-gewang na tinungo niya ang kanyang pulang kotse. Pumasok na siya sa loob at pinaharurot ito. Mabilis ang pagpapatakbo niya. Isang lalaki ang nakita niyang tumatawid ng kalsada. Pero huli na niyang napreno ang kaniyang sasakyan. Nabundol niya ang lalaki at tumilapon ito. Nawalan siya ng kontrol at naibangga niya sa isang pader ang kaniyang kotse. Nanlaki ang mga mata niya at habol-habol ang kaniyang hininga. May sugat siya sa noo pero maliit lang naman kaya hindi niya na inintindi pa. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya at nanginginig na rin ang kaniyang mga kamay. Biglang nawala ang kalasingan niya dahil sa nangyari. Binalot siya ng kaba at takot. No. Patay na ba siya? No way, hindi to pwede. Naiiling niyang sambit at inis na hinampas ang manibela. Hindi ako pwedeng makapatay. Namumutla siyang bumaba ng kotse. Naglakad siya papalapit sa lalaki. Napasinghap siya nang makitang duguan ito. May dugo ring lumalabas mula sa ulo nito. No! Oh my gosh! Hindi to pwede! Ayokong makulong! Hindi siya pwedeng mamatay! Kabado niyang sambit at kagad siyang tumawag ng ambulansya. Sumama siya papunta sa ospital. Wala pa ring tigil sa panginginig ang kamay niya. Hindi siya madasaling tao pero hindi niya napigilang magdasal ngayon. Ipinagdasal niya ang kaligtasan ng lalaki. Lagot ako kay mama kapag nalaman niya to. Hindi to pwede. Hindi pwedeng mamatay ang lalaking ito. Hindi maaari. Malaking kahihiyan yun para sa pamilya namin. Hindi ako mamamatay tao. Hindi ko sinasadya. Hikbi niya at mariing naikuyom ang kanyang mga kamao. Nakarating na sila sa ospital. Isinugod sa ER ang lalaki. Please save him. Magbabayad ako kahit ilang milyon basta iligtas niyo lang siya, please. Sabi niya sa doktor. Napatingin siya sa isang nurse. Taka itong napatingin sa kanya. Heidi? Tawag sa kanya ni Kate. Anong ginagawa mo dito? Don't tell me ikaw ang dahilan ng... Ano na naman ba tong ginawa mo, Heidi? Diyos ko naman! Hindi ko sinasadya, Kate. Lasing ako at hindi ko... Iyan ang nga bang sinasabi ko eh. Di ba ilang beses na kitang pinaalalahanan na huwag kang magmamaneho ng lasing? Heidi, delikado. Tingnan mo itong nangyari ngayon. May napahamak ang tao. Ang tigas-tigas kasi ng ulo mo. Bakit ba kasi hindi ka nakikinig sa mga sinasabi sa'yo ng ibang tao, ha? Dapat maisip mo na hindi ikaw ang palaging tama. Sermon sa kanya ni Kate. Sorry. Believe me, hindi ko talaga sinasadya. Sinadya mo man o hindi, may nasaktan ka pa rin. My gosh, umupo ka na muna dyan. Kukuha lang ako ng panlinis dyan sa sugat mo. Paalam ni Kate at iniwanan na muna siya. Malalim na napabuntong hininga si Heidi. Napasandal siya sa pader. Binatukan niya ang kaniyang sarili. Nasaan si Leonardo? Nasaan ang anak ko? Ang pinakamamahal kong anak! Sigaw ng isang ginang at lumapit sa nurse. Anak ko po yung nabangga ng isang kotse ngayon. Nasaan na po siya? Napalingon si Heidi sa isang matandang babae at 2 bata na kararating lang. Sila yata ang pamilya ng lalaking yun. Hindi nila ako pwedeng makita. Bulong niya sa kanyang sarili at kagad siyang nagtago. Mas lalo siyang nakonsensya nang makitang umiiyak ang matandang babae. Ngumangawa rin ang mga bata. Parang dinudurog ang puso niya sa mga iyak nila. Labis siyang nangihina. Hindi niya nakayang nakikita niya, kaya napagpasya niyang umuwi na lang sa mansyon. Tuliro siya at napatulala na lang siya habang nakasakay sa taxi.
Ayos ka lang ba, miss? Tanong ng taxi driver. Hindi po. May nasaktan po akong tao. Lahat naman tayo ay may nasasaktang ibang tao. Ang pinakamainam mong gawin ay ang humingi ng tawa doon sa taong nasaktan mo. Huminga ng malalim si Heidi at napatitig na lang sa labas ng bintana. Pagdating sa mansyon, ay nadatnan niya sa sala ang ina niyang si Wilma. Bakit ngayon ka lang? Saan ka na naman ba nagpunta, Heidi? Usisa nito. Hindi siya makasagot. Huwag kang ang bastos! Sumagot ka kapag tinatanong kita! Singhal ni Wilma. Wala pa ring imik si Heidi. Kumari pa siya ng takbo paakyat sa kanyang silid. Pumasok siya sa banyo at umupo sa ilalim ng shower. Habang bumabagsak ang tubig mula sa shower, ay kasabay rin nito ang pagbagsak ng mga luha niya. Isang oras din ang itinigal niya sa loob ng banyo. Noong gabing yun ay hindi siya nakatulog kakaisip sa lalaki. Iyak pa rin siya ng iyak habang nakatitig sa puting kisame. Ilang araw siyang nagkulong sa kanyang silid, ni hindi siya kumakain at wala rin siyang pinapapasok, kahit pa ang pinsan niyang si Kate. Tama silang lahat. Wala na talaga akong nagawang matino sa buhay ko. Wala akong kwenta. Bakit pa ba ako nabuhay? Naisip niyang tawagan ng kanyang pinsan, kaya kinuha niya ang kanyang telepono. Hello, Kate? Thank God. Nagkaroon ka rin ng oras na kausapin ako, Heidi. Alam mo ba na matagal na kitang gustong makausap? Kaso hindi mo naman ako pinapansin at pinapapasok dyan sa kwarto mo. Nagtataka na si Tita Wilma sa kinikilos mo at panitanong siya sa akin kung anong nangyari sa'yo. Pero wala naman akong sinabi sa kanya. Hindi ko rin sinumbong yung tungkol sa aksidente. Kasi sure akong malalang sermon ang aabutin mo sa parents mo kapag nalaman nila. Kumusta ka na nga pala? Tumawag ako para sana pakiusapan ka. Pwede bang bayaran mo muna ang bills ng lalaking nabangga ko? Asikasuhin mo ang lahat ng gastusin niya dyan. At sana wag mong sabihin sa kanya kung sino ako. Baka ipakulam pa ako niyan. Fine, aasikasuhin ko mamaya yung bills niya. Saktong-sakto, lalabas na rin siya ng ospital today. Napangiti si Heidi. Talaga? Madi-discharge na siya? So, okay na talaga siya? Unfortunately, no. Pinapauwi na siya ng mga doktor kasi magaling na mga sugat niya. Pero may nangyaring hindi maganda sa kanya, Heidi. Napawi ang ngiti niya. Anong nangyari? Pansamantala siyang mabubulag. Malalang tinamo niyang injury sa bandang ulo na nakaapekto sa paningin niya. Ang sabi naman ng doktor ay maaaring bumalik ang paningin niya in 1 or 2 months. Sana nga bumalik pa. Nabitiwan ni Heidi ang kanyang telepono. Napaupo siya sa sahig at muli na namang natulala. Nabulag siya dahil sa akin. Dahil sa akin. Umiyak siya at nagwala sa kaniyang kwarto. Ipinagtatapon niya ang lahat ng bagay na mahawakan niya. Galit na galit siya sa kaniyang sarili. Sunod-sunod na pagkatok sa pinto ang kaniyang narinig. Heidi! Buksan mo tong pinto! Anong nangyayari dyan sa loob? Bakit napakaingay? Sigaw ng ina niyang si Wilma habang kinakalampag ang pinto. Answer me, Heidi! Buksan mo sabi ang pinto! Yaya! Nasaan na ba yung duplicate key ng kwarto ni Heidi? Anong nawawala? Hanapin niyo! Leave me alone, ma! Sigaw ni Heidi at binato ng vase ang nakasarang pinto. Ano ba, Heidi? Ano bang ginagawa mo dyan sa loob? Ano bang problema mo, ha? At ano naman ang ginawa mo? Hindi ko sasabihin. Wala ka rin namang pakisakin at alam kong hindi mo rin ako maintindihan. Kasi ganun ka naman lagi eh. Natahimik ang mami niya at hindi na rin siya kinulit pa nito. Binalot ng konsensya si Heidi kaya napagpasya niyang makipagkita sa pinsan niyang si Kate. Nagkita sila sa isang coffee shop. Naroon na si Kate bago pa man siya dumating. Finally! Buti naman at naisipan mo nang lumabas sa lungga mo. Akala ko, mananatili ka na lang dun forever eh. Ani Kate sabay beso at yakap sa kanya. Umorder na muna sila ng kape bago sinimulan ang kanilang usapan. So, how are you? Medyo nangangayayat ka ha? Medyo haggard ka din.
pero maganda ka pa rin naman. Wala namang pangit sa lahi natin eh. Saad ni Kate at nginisihan siya. Anyway, highway by the way, skyway. Bakit ka nga ba nakipagkita sa akin? Yung tungkol sa lalaking nabangga ko. Pwede bang ibigay mo sa akin yung lahat ng impormasyon tungkol sa kanya? Anong pangalan niya? Sino siya? At kung saan ba siya nakatira? Anong klaseng pamilyang meron siya? Gusto kong malaman, Kate. Oh, so gusto mo nang harapin yung kasalanan mo? Nagkibit balikat lang si Heidi. Sige, isisend ko sa'yo mamaya ang details niya. Ipapahanap ko rin siya para mas marami ka pang malaman tungkol sa kanya. Hindi ko kasi kabisado kung saan siya nakatira, pero alam ko kung anong pangalan niya. Napanguso si Heidi. Ano naman ang pangalan niya? Kuryoso niyang tanong. Napakamot ng ulo si Kate. Ay, nakalimutan ko na. Alam mo pero nakalimutan mo? Ismid niya sa kanyang pinsan. Bawal ba akong makalimot? Kapag natandaan ko mamaya sasabihin ko agad sa'yo. Dumating na ang in-order nilang kape. Sa kalagitnaan ng pag-inom niya ng kape, ay bigla na lamang tumayo at sumigaw si Kate. Alam ko na, Heidi! Naibuga ni Heidi ang iniinom niyang kape sa sobrang gulat. Ano ka ba naman, Kate? Nakakagulat ka. Hindi mo kailangang sumigaw, okay? Sita niya sa kanyang pinsan dahil pinagtitinginan sila ng ibang customer. Nahihiyang napangiti naman si Kate at dahan-dahang bumalik sa pagkakaupo. Hinampas nito ang mesa. So, ito na nga. Natatandaan ko ng pangalan ng lalaking muntik mo ng mategi. Ano yung mategi? Mategi / mapatay. Muntik mo ng mapatay. Sa pagkakaalala ko, Leonardo Paras ang pangalan niya. 25 years old at isang balot vendor. Yung address naman at iba pang mga details ay isasend ko na lang sa'yo mamayang gabi. Balot vendor? Ano yung balot? Yayamanin ka talaga, insan. Yung balot ay itlog ng duck. Paborito ko yun. Minsan ka nang nakatikim ng balot. Hindi mo ba naaalala yun? Nung birthday mo yun ang inirigalo ko sa'yo. Nasuka ka pa nga kasi hindi mo bet yung lasa. Balot yun? Kinakain ba talaga yun? Bakit yung sisiw na nasa loob ay pwede nang mautusan sa sobrang laki? May balahibo pa. Hindi man lang nag-shave yung sisiw. Ani Heidi kaya halos hindi na makahinga si Kate sa kakatawa. Diyos ko kainsan. Ang sakit na ng tiyan ko kakatawa. Ang funny mo talaga. Pero ito seryoso na. Balik tayo kay Leonardo Paras. Sumimsim si Heidi sa kanyang kape at bumaling siya sa labas ng kafe. Gusto ko siyang puntahan, Kate. Gusto kong makabawi kay Leonardo Paras at sa pamilya niya. Malaki ang perwisyong dinulot ko sa kanila. Lalo na sa kanya. Nabulag siya dahil sa akin. Itatama ko ang pagkakamali ko. Pumalakpak si Kate. OMG, I'm so proud of you, insan. First time mo lang inamin sa sarili mo na nagkamali ka. Ito lang din ang unang beses na magtatama ka ng pagkakamali mo. Nakakatuwa. Nakakaiyak. Pahingi nga ng tissue, please. Madaramang sambit ni Kate at nagpupunas ng peking luha. Natawa na lamang si Heidi. May duty pa sa ospital si Kate kaya umuwi na rin sila pareho makalipas ang isang oras na pag-uusap. Dati kapag ganitong oras ay nasa bar na agad si Heidi, pero mas pinili niyang umuwi na lang sa kanilang bahay at maggulong sa kaniyang kwarto. 11:00 na ng gabi tumawag si Kate sa kanya. What's up, insan? Buhay ka pa ba? So, na-text ko na yung address ni Leonardo para sa'yo. Pakicheck na lang sa messages mo. May iba pa akong nalaman tungkol sa kanya. Nanggaling siya sa isang mahirap na pamilya. As in very very poor family. Pero mas mahirap pa rin naman yung daga kaysa sa kanila. Matagal nang nategi yung tatay niya. May dalawa siyang nakababatang kapatid na parehong nag-aaral ng elementarya. Yung nanay niya naman ay matanda na kaya hindi na nakakapagtrabaho kagaya ng dati. Pero may maliit silang sari-sari store sa labas ng bahay nila at ang nanay niyang nakatoka doon. Nagtatrabaho si Leonardo Paras bilang construction worker sa umaga at balut vendor naman sa gabi. Pero dahil pansamantala siyang nabulag, wala na siyang trabaho ngayon. And sabi sa source ko, malaki ang galit niya sa taong bumangga sa kanya na naging dahilan kung bakit nagkandaletse-letse lalo ang buhay nila. In short, galit siya sa'yo. Hay, hiningal ako sa dami ng sinabi ko. May iba ka pa bang gustong malaman tungkol sa kanya? Wala na, Kate.
Salamat ha. Bukas na bukas rin na ipupuntahan ko ang bahay ni Leonardo Paras. Gusto sana kitang samahan kaso busy ako bukas eh. Mag-ingat ka na lang bukas at sana maging okay kayo ni Leonardo Paras. Fighting. O siya, bye na muna. May asikasuhin pa akong pasyente eh. Good luck sa pagharap mo sa kanya bukas, Insan. Sana hindi kanya paulanan ng kamao. Charot. Napangiti si Heidi at tinapos na ang tawag. Kinaumagahan ay maaga siyang gumising at nagayos. Nagtatakang napatingin sa kanyang ina niyang si Wilma nang makita siyang bumababa ng hagdan. Heidi, saan ka pupunta? Maaga pa. Hindi ka man lang ba sasabay sa amin kumain ng breakfast? At saka bakit ba napaka-weird mo ngayon? Lalabas ka na naman ba para mag-party at uminom? Chill ma, hindi ako iinom. Pagkatapos na nangyari kay Leonardo, hindi na ulit ako iinom. Isinusumpa ko ng alak. Kumunot ang noo ni Wilma kaya napalunok siya. Leonardo? Sino si Leonardo? At anong nangyari sa kanya? Anong kinalaman ng alak? At saka napansin ko yung isa mong kotse na kulay pula. May nakrock sa harapan. Anong nangyari doon? Wala lang po yun. Mag-explain ka, Heidi. Mauna na ako ma, nagmamadali ako eh. Palusot ni Heidi at mabilis na nilisan ang kanilang mansyon. Heidi, bumalik ka dito! Pahabol na sigaw naman ni Wilma. Nagmaneho na si Heidi papunta sa bahay ni Leonardo Paras. Nagtanong-tanong siya nang marating ang isang barangay hanggang sa tumigil ang sasakyan niya sa harap ng isang maliit na tindahan at sa isang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagpi na yero at kahoy. Bumaba na siya ng kotse at inalis ang suot niyang shades. Maputik ang lupa kaya nagsisi siya na nagsuot pa siya ng heels. Tao po! Kumatok siya sa may tindahan. Nagulat pa siya nang sumilip ang ulo ng isang ginang. Mahaba at kulay puti ng buhok, may suot na salamin sa mata. Medyo kulubot na ang balat at may nunal ito sa bandang noo. Pamilyar ito sa kanya dahil minsan na niya itong nakita sa ospital. At malakas ang kutob niya na ito ang ina ni Leonardo. Anong bibilhin mo, Ineng? Usisa ng ginang. Dito po ba nakatira si Leonardo Paras? Tanong niya kahit na alam naman niya ang isasagot ng ginang. Abay oo, anong sadya mo sa anak ko? Pwede ko po ba siyang makausap? Nako, hindi pwede. Ayaw niyang humarap sa ibang tao maliban na lamang sa aming pamilya niya. Ano bang gusto mong sabihin sa kanya? Sa akin mo na lang sabihin at ako nang magsasabi sa kanya. Teka, sino ka nga pala, Neng? Anong relasyon mo sa anak ko? Hindi ka naman siguro niya girlfriend, ano? Hindi niya po ako girlfriend. Kung ganun po, ikaw na lang po ang kakausapin ko. Umupo silang dalawa sa mahabang bangko na nasa harapan ng tindahan. Kuryosong nakatitig ang ginang sa kanya. Ako nga pala si Berta, Neng. Aling Berta na lang ang itawag mo sa akin. Ikaw naman, anong pangalan mo? Ako po si Heidi Castellano. At kaya po ako nandito ay dahil gusto ko po sanang humingi ng tawad kay Leonardo. Aba, bakit naman? Anong kasalanan mo sa kanya para humingi ka ng tawad? Ako po ang dahilan kung bakit siya nabulag, Aling Berta. Napasinghap ang ginang. Ano? Ikaw yun? Matagal na kitang gustong makaharap. Hindi ka man lang nagpakita sa ospital noon. Pasensya na po. Naunahan po kasi ako ng takot. Hindi ko kayang humarap sa taong munti ko nang mapatay. Sorry po talaga, Aling Berta. Sobrang lasing ko nung gabing yun. At huli na noong nakita kong tumatawid si Leonardo. May intindihan ko kung galit kayo sa akin. Hindi naman ako galit sa iyo, Heidi. Binayaran mo naman ang lahat ng gustusin ni Leonardo sa ospital. Ni piso'y wala kaming binayaran. Binigyan na rin kami ng pera nung isang nurse doon at sinabi niya na galing raw yun sa taong bumangga kay Leonardo. Pero galit ang anak ko sa'yo. Malaki ang galit niya sa'yo. At hindi ko alam kung anong magagawa niya sa'yo kapag nakita ka. Bulag na nga pala siya at hindi na nakakakita. Basta, hindi ka pa pwedeng magpakilala sa kanya, Heidi.
Baka kung ano pang magawa niya sa'yo. Malalim na napaisip si Heidi. May kinuha siyang isang sobre sa bag niya. Makapal ito at naglalaman ng limpak-limpak na salapi. Inilahad niya ito kay Berta. Ano ba iyan, Heidi? Pera po ang laman nito. Tanggapin mo po ito, Aling Berta. Alam kong hindi pa sasapat yan kaya bala ko rin po sanang mamasukan sa inyo bilang caregiver o tagapangalaga ni Leonardo. Malaki ang pinsalang na ibigay ko sa kanya, kaya nais kong bumawi sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanya. Wala pong bayad yon. Kusang loob ko pong gagawin yon para man lang kahit papano ay mabawasan ko ang kasalanan ko. Hindi mo yata naintindihan ang sinabi ko kanina, Heidi. Hindi pa ito ang tamang panahon para magpakilala ka sa anak ko. Hindi pa humuhupa ang galit niya sa'yo. Baka mas lalo siyang ma-stress kapag nakilala ka niya. Hindi ko naman po sasabihin sa kanya na ako yung may kasalanan sa nangyari sa kanya. Sana pumayag po kayo, Aling Berta. Gusto ko po talagang makabawi at alagaan siya. Kung yan talaga ang nais mo, siya, sige. Pumapayag na ako. Malamang magtataka si Leonardo kung paano namin na-afford ang isang caregiver. Kaya sabihin mo na lang sa kanya na ipinadala ka ng tita niya. Sige po. Nasa kwarto siya ngayon. Pumasok ka na lang doon. Sa pinakaunang kwarto, naroon siya. Kailangan ko pa kasing bantayan itong tindahan ko. Ninakawan kasi ako nung nakaraan. May nagnakaw ng 3 chichirya. Kailangan kong magbantay ng mabuti. Nag-iingat lang ako. Tumango si Heidi at naglakad na papasok ng bahay. Maliit lang ito. Puro ubod naman ang linis at sobrang organized. May maliit na sala, may kusina, may 2 kwarto at yung banyo naman ay nasa labas ng bahay katabi ng poso. Kabado siyang naglakad papalapit sa silid ni Leonardo. Nakabukas ang pinto at nanlaki ang mga mata niya nang maabutang naguhubad na ng t-shirt si Leonardo. Nakaharap pa ito sa kanya kaya parang naipako sa sahig ang kanyang mga paa. Napakagatlabi siya at napalunok sa ganda ng tanawin. Ilang beses na siyang nakakita ng lalaking nakahubad pero may kakaiba sa katawan ni Leonardo kaya hindi niya maiaalis ang kaniyang tingin. Matangkad si Leonardo, moreno, matangos ang ilong at maganda ang hubog ng pangangatawan. May nakatakip na benda sa mga mata nito. Grabe, lahat ba ng balot vendor kasing hat niya? Saan niya? Sino ka? Tanong ni Leonardo, kaya nanlaki ang kaniyang mga mata. Napalakas pa lang sinabi niya. Alam kong may tao dyan, kaya sino ka? Sa presensya mo'y alam kong hindi ikaw si nanay at mas lalong hindi ikaw ang kapatid ko. Sino ka sabi? Magsalita ka. Humakbang si Heidi papalapit at saglit pang napasulyap sa abs nito. Ako si Heidi. Sinong Heidi? Wala akong kilalang Heidi. Paano ka nakapasok dito sa bahay namin? Bukas yung pinto. Pinayagan ako ng nanay mo na si Aling Berta. Bakit ka ba nandito? At bakit nagpapasok si nanay ng ibang tao dito sa bahay? Leonardo, ako ang magiging caregiver mo. Aalagaan kita habang hindi pa bumabalik ang paningin mo. Paliwanag ni Heidi at ninitian ang binata kahit na hindi naman siya nito nakikita. Napansin niya ang pagkunot ng noo ni Leonardo. Caregiver? Hirap nga kaming makakain ng 3 beses isang araw. Tapos may pa-caregiver ka pang nalalaman. Wala kaming pera kaya hindi ka namin mababayaran. Magnakaw ka no? Kunwari ka pang caregiver. Umalis ka na. Kung ayaw mo magtawag pa ako ng pulis. Kumalma ka muna. Excuse me lang po, hindi ako magnanakaw. Masyado akong maganda para maging magnanakaw, no? Caregiver mo nga ako. Ako munang mag-aalaga at aalalay sa'yo. At hindi mo kailangang problemahin ng perang ipambabayad sa magiging serbisyo ko. Dahil ang tita mo mismo ang nag-hire sa akin dito. Yung tita mo ang nasa Saudi. Magkakilala kasi kami. Pagdadahilan ni Heidi. Wala akong tita na nagtatrabaho sa Saudi. Ha? Wala ba? Nagkamali ako. Hindi pala sa Saudi yun. Basta, pinadala ako ng tita mo rito. Siya nang bahala sa magiging sahod ko. Hindi ko kailangan ng caregiver. Hindi naman ako baldado. Bulag lang ako pero kaya kong kumilos mag-isa.
pagsusungit ni Leonardo at nilampasan siya. Aray! Daing nito dahil nauntog ito sa malaking cabinet. Kaya mo pala ha? Pangasar ni Heidi at inalalayan ito. Hinawi ni Leonardo ang kamay niya. Huwag mo akong hawakan at huwag kang lumapit sa akin, miss. Grabe ka! Malinis naman ang kamay ko at hindi naman ako mabaho. 2 beses kaya akong nag-shower kanina. Nagugas rin ako ng kamay pagkatapos tumae. Pabirong hirit ni Heidi pero hindi man lang natuwa si Leonardo. Ang ingay mo. Ni Leonardo at naglakad palayo sa kanya at muli na naman itong nauntog. Magmula noong nabulag si Leonardo ay malaki ang pinagbago ng ugali nito. Naging bugnutin ito at palagi nang nagsusungit. Galit at naiinis sa maliliit na bagay. Hindi kasi nito matanggap na nabulag siya. May pag-asa pa namang bumalik ang paningin niya pero hindi pa matukoy kung kailan, anong buwan o kung aabutin ba ng taon. At galit din si Leonardo dahil hindi ito makapagtrabaho at makakapagbigay ng pera para sa mga gastusin nila. San ka ba kasi pupunta? Tanong ni Heidi habang nakasunod sa binata. Naiihi ako. Ano bang pakialam mo? Naiihi ka pero sa kusina ka pupunta. Aalalain na nga lang kasi kita. Baka sa lababo ka pa umihi, mahirap na. Iniinsulto mo bang pagiging bulag ko? Sa tingin mo ba, ginusto kong mangyari to sa akin? Sa tingin mo ba, natutuwa ako ngayong wala na akong silbi sa pamilya ko? Naging pabigat ako dahil bulag na ako. Singhal bigla ni Leonardo sa kanya. Parang may bumara sa lalamunan ni Heidi. Muli na naman siyang binalot ng guilt. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang namang tulungan ka. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kailangan mo. Akmang magwawala na sana si Leonardo pero kaagad na binawi ni Heidi ang kaniyang sinabi. Biro lang, oo na hindi mo na kailangan. Sorry na, huwag ka nang magalit dyan. Lubayan mo na ako, miss. May pangalan ako at Heidi yun. Huwag mo na akong tawaging miss. Arte mo. Napanguso si Heidi at panay sunod pa rin naman siya kay Leonardo. Hindi na nga lang siya nagsalita dahil baka sumabog na naman ito. Hapon na, abala sa paghahanda ng hapunan si Aling Berta. Nagkukulong naman sa kwarto si Leonardo habang nakaabang sa labas ng pinto si Heidi at kanina pa ito kinakatok. Nanay, nandito na po kami! Sigaw ni Felicity, isa sa mga kapatid ni Leonardo. Nanay, perfect ako sa exam namin sa math! Sigaw naman ng isa pa na si Fatima. Si Felicity at Fatima ay ang kambal na anak ni Aling Berta. Ito ang sumunod kay Leonardo, parehong bibo at makulit ang 2 bata. Magkahawig ang hairstyle, mukha at damit na suot nila kaya minsan nalilito ang mga tao kung sino sa dalawa si Felicity at Fatima. Napalingon si Heidi sa 2 bata. Kumunot ang noo niya. Magkasabay na kumaway ang 2 sa kanya. Hi po ate! Bati ni Fatima sabay ngiti. Sino ka po? Tanong naman ni Felicity. Nilapitan niya ang mga ito. Nagulat siya noong nagmano ng sabay ang 2 bata sa magkabila ang kamay niya. Napakagalang niyo naman. Komento ni Heidi. Ako nga pala si Heidi. Ako ang caregiver ng kuya niyo. Pagpapakilala niya sa kanyang sarili. Ano po yung caregiver? Usisa ni Fatima. Yung caregiver ay yung nagigive siguro ng care. Tama ba ako, Ate Heidi? Sabat ni Felicity. Tama ka. Ako munang pansamantalang mag-aalaga sa kuya Leonardo niyo. Tugon ni Heidi. Wow! May sariling yaya si kuya. Ang sosyal at astig naman. Sana ako rin. Ani Fatima, kaya natawa si Heidi. Pero hindi ka po ba niya sinusungitan? Ngayon po kasi ay iwas si kuya sa ibang tao. Saad ni Felicity. Napakamot ng ulo si Heidi. Ang totoo niya ay, nasungitan niya ako kanina. Pero naiintindihan ko naman siya. Hindi madali ang pinagdadaanan niya. Ang kinis ng mukha mo, Ate Heidi. Maganda ka rin at artistahin. Mukha ka ring mayaman. Sana maging kasing ganda mo ako paglaki ko. Ani Fatima
at manghang-manghang nakatitig sa kanya. Bagay kayo ni Kuya Leo. Komento naman ni Felicity. Sana maging magjowa kayo para hindi na laging masungit si Kuya. Nasamid si Heidi sa sarili niyang laway. Nabigla siya sa sinabi ng bata. Hindi naging okay ang unang araw ni Heidi bilang caregiver ni Leonardo. Nagkulong lang kasi ang binata sa silid nito, kaya yung usapan nila kaninang umaga ay hindi na nasundan pa. Inubos na lamang niyang oras niya sa pakikipagkwentuhan kina Fatima at Felicity. Aliw na aliw siya sa dalawang bata dahil kahit 9 anyos lang ang mga ito, grabe naman ang taglay nilang talino. Sumabay na rin siya sa kanilang maghapunan. Ate, bakit tinititigan mo lang po yung tuyo? Hindi naman po yan kusang kikilos at papasok sa bibig mo. Kailangan mong damputin yan at isubo sa sarili mo. Usisa ni Fatima. Baka hindi siya kumakain ng ganyan. Pangmahirap lang yan eh. Mukhang yayamanin si Ate Heidi. Saad ni Felicity na sarap sa tuyo at sinabawang gulay. Pasensya ka na, Heidi. Wala kasi kaming ibang ulam. Hindi ako nakapagpamalengke. Hayaan mo. Bukas ay masarap na ang pagkaing ihahain ko sa'yo. Tutal binigyan mo ko ng pera. Ipambibili ko yun ng masarap na pagkain. Promise ko yan. Ani Aling Berta. Huwag na po kayong mag-abala, Aling Berta. Sadyang hindi lang po talaga ako sanay sa ganitong ulam at never pa po akong nakatikim ng tuyo. Ipinagbabawal kasi yan sa amin kasi ayaw ni Mami sa amoy ng tuyo eh. Pero titikman ko na po ito ngayon. Mukha namang masarap eh. Tugon ni Heidi at pinakita pa sa mag-iina kung paano niya kinagat ang tuyo. Napangiti siya. Wow, masarap nga po ito. Medyo maalat pero kapag sinawsaw naman sa suka, grabe ang lasa. Not bad. Perfect combo itong tuyo at sinabawang gulay ah. Komento ni Heidi at enjoy na enjoy sa pagkain ng tuyo. Mabuti naman at nagustuhan mo. Mukha ka lang palang maarte pero hindi ka pala talaga maarte, Heidi. Sabi ni Aling Berta, kaya nasamid si Heidi. Napasulyap siya sa suot niyang relo. Nako, I have to go. 8:00 na pala ng gabi. Mauna na po ako, Aling Berta. Salamat po ulit ngayong araw at saka salamat din Fatima at Felicity. Masaya akong makilala kayo. Paalam niya sa mga ito. Babalik ka pa naman bukas, di ba po? Nakangusong tanong ni Fatima. Tumango si Heidi at niyakap ito. Oo naman, babalik pa ako kasi kailangan ko pang alagaan yung Kuya Leonardo nyo. Sana bumait na siya bukas. Naghagik-hika ng dalawang bata. Umalis na si Heidi. Masyadong napasarap ang kwentuhan nila kaya hindi na niya namalayan ang oras. Pag-uwi sa kanila is nalubong naman siya ng sermon ng kaniyang mommy. Uwi ba yan ang matinong babae, Heidi? Si Tani Wilma. Ma, pagod po ako. Pwede ba muna tayong mag-away ngayong gabi? Bukas na lang or sa susunod na araw. At isa pa, hindi na po ako bata para bantayan niyo ng bantayan. Exactly! Hindi ka na bata pero umaasta ka pa rin na parang bata. Wala ka bang balak magtino ha? Puro galan lang ang inahatupag mo. Ma, sorry kung late po akong umuwi. Hindi po ako gumala. May importante lang po akong pinuntahan. Importante? Wala ka namang ginagawang importante. Ang sabihin mo, pumarty ka na naman kasamang mga kaibigan mo. Malaking kahiyan ka talaga sa pamilya natin. Bakit hindi ka tumulad sa mga pinsan mo? Si Astrid, nasa US na at may magandang trabaho doon. Si Piolo ay may sarili ng negosyo. Si Aliana ay isa ng matagumpay na chef at may sarili pang restaurant. At yung pinsan mong si Kate, isa ng ganap na nurse. Magaling at masipag na nurse. Eh ikaw, Heidi, anong na-achieve mo sa buhay mo? Wala ni isa. Kasi mas inuuna mo yung mga bagay na wala namang katuturan. Bakit ba kasi ikaw pang naging anak ko? Parang may kumurot sa puso ni Heidi. Matutulog na ako, ma. Good night. Tanging sinabi niya at nilampasan na ito. Good night? Walang good sa gabing ito. Nasermonan na. Nilait pa ako ng sarili kong nanay. Eh di sorry kung hindi ako magaling kagaya ng mga pinsan ko. Sorry kung wala akong kwentang anak. Sorry kung hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung ano ang gusto kong gawin sa buhay ko. Sorry kung hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin akong magdesisyon.
Bulong niya sa kawalan. Gusto niyang sabihin ito sa harap ng mami niya, pero alam niyang babaliwalain lang nun ang nararamdaman niya, kaya hindi na siya nagsayang pa ng oras para sabihin ito. Kinabukasan ay maaga na naman siyang gumising at kagad niyang pinuntahan ang bahay ni Leonardo. "Magandang umaga, Ate Heidi!" Masiglang bati ni Fatima nang makita siya. Nakasuot ito ng uniforme kasi may pasok pa ito sa eskwela. "Magandang umaga rin, Fatima at Felicity. Ang cute niyo naman sa uniform niyo." Sumulpot si Aling Berta. "Oh, Heidi, narito ka na pala. Ihahatid ko muna itong kambal sa eskwelahan nila. Ikaw na munang bahala kay Leonardo." Saad ng ginang at nagmamadaling umalis kasama ang dalawang bata. Kinatok niya ang kwarto ni Leonardo. "Leonardo, magandang umaga sa'yo. Gising ka na ba? Naghapunan ka ba kagabi? Hindi ka lumabas ng kwarto ah. Sana naghapunan ka pagkaalis ko." Bumukas ang pinto at bumungad sa kanyang nakasimangot na mukha ni Leonardo. "Ikaw na naman. Hindi mo ba talaga ako tatantanan ha?" "Aba, hindi. Hindi ba nga bayad ako dito? Kailangan kitang alagaan kaya makipag-cooperate ka, please. Maging mabait ka naman sa akin at huwag ka nang sumimangot. Hindi magandang bunga dyan sa umaga. Smile din." Giit niya at in-stretch ang labi ni Leonardo gamit ang kanyang mga kamay para magmukha itong ngumingiti. "Mas gwapo ka kapag ngumingiti. Ngumiti ka lang hanggang sa susunod na taon." "Hays. Joke lang. Medyo makalat ang kwarto mo. Lilinisin ko muna." "Wag na. Hindi na kailangan. Kaya kong linisin yan ng mag-isa." "Wag nang matigas ang ulo mo, Mr. Leonardo Paras. Kaya ko namang linisin yan eh. Ako nang bahala. Ang mas mabuti pa ay umupo ka na muna dito." Inalalayan niyang makaupo sa kama si Leonardo. Habang naglilinis siya ay ninanakawan niya ng tingin ang binata. Nakaputing sando lang kasi ito, kaya kitang-kita niya ang batak nitong bicep. "Huwag mo nga akong titigan." Nanlaki ang mga mata niya. "Paano mo nalaman na tinititigan kita? May superpowers ka ba?" "Nararamdaman ko. Pakiramdam ko may asungot na nakatitig sa akin." Humagalpak ng tawa si Heidi. "Asungot talaga? Ano ba yung asungot?" "Tatawa-tawa ka, tapos hindi mo naman pala alam ang ibig sabihin nun." "Nakakatawa kasing pakinggan ng word na yon." "Pwede bang manahimik ka, miss?" "Nananahimik ako kanina. Ikaw lang naman ang kumakausap sa akin kaya sumagot din ako. Kasi may bibig naman ako para magsalita. At nakakabastos naman kung hindi kita sasagutin, di ba? At isa pa, wag mo na akong tawaging miss. Heidi na lang. Tutal yun naman talaga ang pangalan ko." "Hay." Biglang tumayo si Leonardo. "Hoy, teka! Ano na naman ang gagawin mo?" Sita niya sa binata. "Maliligo ako." "Ligo? Samahan na kita." "Seryoso ka ba, miss? Sasamahan mo kong maligo?" "Oo naman. Ayos lang naman sa akin para mabantayan kita. Baka madulas ka at mabagok yung ulo mo. Mabuti nang handa ako. At saka, sa poso ka lang naman maliligo, di ba?" "Bobosohan mo lang ata ako eh." "Boso? Grabe sa boso ah. Hindi ko yun gagawin sa'yo, no? At saka masyado akong maganda para mamboso lang. Isang ngiti ko nga lang, handang maghubad yung mga lalaki sa harapan ko. Kaya hindi ko kailangan mamboso." Bulag ako, kaya hindi ko makikita yung ngiti mo. Malamang, pambobosong gagawin mo para lang masilayan ang abs ko." Pinamulahan ng pisngi si Heidi. "Ewan ko sa'yo. Tara na nga." Hinila niya si Leonardo palabas ng bahay. Napanguso siya nang makarating sila sa poso. Wala kasing pondong tubig kaya kinakailangan niyang magbomba sa poso. "Teka, walang tubig. Paano ba tong poso na to? Paano ko siya paandarin?" Kuryosong tanong niya habang hawak ang handle. "Ako na." "Wag na, Leonardo. Mapapagod ka lang. So, paano nga to?" "Hawakan mo yung mahabang handle." "Hawak ko na." "Itataas baba mo lang yan para malabasan yan." Napakurep si Heidi. Iba kasi ang nasa isip niya. Malabasan? Malabasan ng tubig. Ano bang iniisip mo?" "Ganun pala."
Napalunok siya at nagsimula na sa pagpapaandar ng poso. Tuwang-tuwa siya nang mapuno ang 2 balde. Tagaktak ang pawis niya at masakit din ang kaniyang braso. Kailangan ko na talagang mag-workout. Hindi sanay ang braso ko, nangalay agad eh. Saad ni Heidi. Pagod ka na? Hindi no, hindi kaya ako napapagod. Ako pa ba? Kung pagod ka na, pwede kang pumasok sa loob ng bahay para magpahinga. O umuwi ka na lang sa inyo. Gustuhin ko mang umalis, ayoko namang mamiss mo ko. Kaya magstay na lang ako dito. Ayokong mamiss mo ko, Mr. Leonardo Paras. Hindi mo kailangang banggitin palagi ang buo kong pangalan. Bakit? Ang ganda kasi ng pangalan mo. Tunog basketballista. Kaano-ano mo si Benji Paras, Kobe Paras at Andre Paras? Kaapelido. Leonardo Paras, may tanong ako sa'yo. Tanong na naman. Palagi ka nalang may tanong. Hindi ka ba napapagod kakasungit sa akin? Isang smile naman dyan oh. Sa dami ng nangyari sa akin at dami ng kamalasang naranasan ko ngayon sa buhay ko, walang dahilan para ngumiti pa ako. Leonardo, sorry ha. Bakit ka naman nagsusorry sa akin? Kasi... Leonardo! Heidi! Pasensya na. Natagalan akong makabalik. Kinausap pa kasi ako ng teacher ni Fatima. Sigaw ng kakauwi lang na si Aling Berta. Lumapit ito sa kanila. Ano nga palang ginagawa niyo rito sa labas? Maliligo na yan. Ay, mabuti yan. Ilang araw ka nang walang ligo eh. Palagi ka nagkukulong dyan sa kwarto mo. Saad ni Aling Berta, kaya napakamot ng ulo si Leonardo. O siya, papasok muna ako sa loob ng bahay. Kayo muna dito. Ikaw na munang bahala sa anak ko, Heidi. Tumango at ngumiti si Heidi. Narinig mo ang sinabi ng nanay mo, Leonardo Paras? Ako raw munang bahala sa'yo, kaya dapat nakikinig ka sa akin. Nagtakip ng tenga si Leonardo, kaya napangiwi siya. Sunod-sunod na napalunok si Heidi nang biglang nagtanggal ng t-shirt si Leonardo sa harapan niya. Naghubad rin ito ng short kaya hanging boxers na lang ang natitirang saplot nito. Hinagod niya ito ng tingin at kagad siyang pinamulahan. Nagtakip siya ng mata at tumalikod. Aliw na aliw ka naman sa nakikita mo. Pilyong tanong ng binata. Hindi no, nakatalikod kaya ako sa'yo. Hindi naman ako maniak. Mabuti, hindi porkit bulag ako. May karapatan ka ng pagnasaan ako porkit wala akong nakikita. Never kitang pagnanasaan no, hindi kita type. Natameme si Leonardo. Pagkatapos nitong maligo ay inalalay niya na ito pabalik sa kwarto. Habang nagbibihis si Leonardo ay pinuntahan niya muna si Aling Berta at nagchismisan silang dalawa. Heidi, Castellano ka hindi ba? Kaano-ano mo si Governor Facundo Castellano? Siya po ang daddy ko. Daddy mo? Anak ka pala ng gobernador at nanggaling ka pala sa isang respetadong pamilya. Nakakamangha naman. Sana makabisita sila dito sa amin sa susunod. Idol ko yun si Gob eh. Sa lahat ng nagdaang gobernador dito sa Las Heldos, ay ang ama mo lang ang may magandang naidulot dito. Marami siyang proyekto para sa mga kabataan at mga single mom dito. Marami na rin siyang naipaayos na kalsada at iba't iba pa. Puno ng pagkamanghang sinabi ni Aling Berta. Hindi masyadong close si Heidi sa ama niyang si Facundo. Minsan lang rin kasi itong nasa mansyon nila dahil madalas itong nasa opisina at maraming meetings na pinupuntahan. Masaya siyang malaman na kahit papano ay may maganda palang nagawa ang daddy niya sa bayan nila. Anong sinabi ni Gob Facundo nung nalaman niyang nangyari kay Leonardo? Nagalit ba siya sa'yo? Ang totoo po niya ay hindi ko pa po nasasabi sa pamilya ko. Paniguradong magagalit sila sa akin kapag nalaman nila. Baka maitakwil talaga nila ako. Marahang tinapik ni Aling Berta ang kaniyang balikat. Ganun ba? Huwag ka nang malungkot, Heidi. Ang importante naman ay bumabawi ka sa mga pagkakamaling nagawa mo. Salamat po, Aling Berta. Napakabuti mo po. How I wish kasing bait mo ang mami ko. Never niya akong kinausap ng ganito kakalmado.
Never kaming nag-usap ng walang kasamang sermon. Ang swerte po nila Leonardo na ikaw ang nanay nila. Kakapuri mo, lalaki na ang ulo ko niyan, Heidi. Nagtawanan silang dalawa. Oras na para mananghalian. Dinalhan ni Heidi ng pagkain sa kwarto si Leonardo dahil hindi na naman ito lumabas ng kwarto. Oras na para kumain ka. May sinabawang gulay dito at may adobo rin. Ang sabi ni Aling Berta ay paborito mo raw ang adobo. Parehas tayo. Alam mo, tinulungan ko si Aling Berta sa pagluluto. Ako ang naghugas ng mga kutsilyo at mangkok. Napaismid si Leonardo. Nakatayo ito malapit sa bintana. Nagpapahangin kasi ito. Leonardo, kumain ka na. Kakain ka o susubuan pa kita? You choose. Wala akong gana. May gana ka man o walay, kumain ka pa rin. Dapat nagpapalakas ka. Hinila niya ito, paupo sa kama. Say ibuka mo yung bibig mo. Utos niya habang sapilitan itong sinusubuan. Hinayaan na lang niya si Leonardo. Isa pang dali. Very good. Nagulat si Heidi nang biglang ngumiti si Leonardo. Ngiting hindi pilit. Ngayon niya lang ito nakitang ngumiti. Napatulala siya. Oh, bakit nanahimik ka? Sita ng binata. Ngumiti ka. For the first time. Ngayon pa lang kita nakitang ngumiti, Leonardo. Nakakatuwa. Pero bakit ka bang umingiti? Nag-poker face si Leonardo. Hindi ako ngumiti. Nakita ko kaya. Alam mo, mas bagay sa'yong nakangiti. Sana ganun ka lagi. Ang sakit ng bibig ko nun. Gusto mo ba namang ngumiti ako ng 24 oras? Natawa si Heidi. Nagulat siya nang tumawa rin si Leonardo. Parang musika sa tenga niyang pagtawa ng binata. Ibang tuwang dating sa kanya ng pagngiti nito, pero mas kakaibang dating ng pagtawa ng binata. Nakangiti lang siya habang nakatitig kay Leonardo. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Araw ng Sabado, napansin ni Heidi na nababagot na si Leonardo sa loob ng bahay, kaya may naisip siyang gawin. Leonardo, gumala tayo. Bulag ako. Anong connect nun? Aalalayan naman kita eh. Maglalakad-lakad lang tayo para rin masikatan ka ng araw at makalanghap ng sariwang hangin na may kasamang alikabok. I'm just kidding. Pero dapat talaga hindi lang hangin na mula sa electric fan ang nalalanghap mo. Tara! Pumayag si Leonardo. Pinagbihis niya na muna ito at saka sila nagsimulang maglakad-lakad. Ang dami ninyong kapitbahay dito, no? Ang saya naman ng ganito. Sa bahay kasi namin, wala kaming gaanong kapitbahay. Kung meron man, medyo malayong distansya mula sa bahay namin. Hindi rin close ang mga tao dun sa street namin. Ilipat mo na lang ang bahay mo dito o ilipat mo ang mga kapitbahay namin dun. Loko ka? Baka bigla kong gawin yan. Anong klaseng pamilyang meron ka, Heidi? Pamilyang puro tao. I'm just kidding. Only child lang ako. Strict ang mami ko. Habi niyang sermonan ako. Si daddy naman, sobrang seryoso at madalang ko lang siyang nakakausap at nakikita. Hindi ako close sa kanilang dalawa. They hate me. Hate? Bakit naman? Pwede ba yun? Ayaw nila sa sarili nilang anak? Napabuntong hininga si Heidi at sinisipan niya mga batong na dadaanan niya. Marami akong nagawang pagkakamali, Leonardo. Marami na akong kasalanan sa parents ko mula pa man noong elementary ako. Nakipagsabunutan, sapakan, kurutan sa mga kaklase ko. Palagi ako napapatawag sa guidance office. Ilang beses pa ngang hiniling ni mami na sana hindi na lang ako naging anak niya. Siguro kapag namatay ako, matutuwa siya. Matutuwa sila. Ilang beses kong sinubukang magbago pero ganun pa rin ang tingin nila sa akin. Ang tingin pa rin nila ay ako pa rin yung pasaway, useless, maldita, at nakakainis na anak nila. Napasinghap si Heidi nang bigla siyang yakapin ni Leonardo. Sumubsob tuloy ang mukha niya sa matimpunong dibdib nito. Nakakainis ka naman talaga. Ay, akala ko i-comfort mo ko. Gagatungan mo lang pala. Joke lang. Nakakainis ka naman talaga minsan pero mabait ka naman. Sa likod ng pagiging makulit mo, may nakatago palang sakit at lungkot. Ito na lang ang isipin mo.
May matutuwa kapag nawala ka pero may malulungkot rin kapag nawala ka. At ako yun, Heidi. Sambit ni Leonardo at marahang tinapik ang ulo niya. Masaya akong nakilala kita. Ano ba yan? Apaka-sweet mo bigla. Nagbago ka na. Pabirong hirit ni Heidi pero kinilig siya sa sinabi ni Leonardo. Kasing pula na nga ng kamatis ang mukha niya. Sumapit ang araw ng linggo at nagayang magsimba si Aling Berta kasama ang buo nitong pamilya at inaya na rin siya nitong sumama. Nagdadalawang isip pa siya dahil hindi talaga siya nagpupunta sa simbahan. Sa tingin niya kasi, sa dami ng kasalanan niya ay parang hindi na siya mapapatawad pa ng Diyos. Sige po, sasama ako. Sagot niya. Pumara na sila ng jeep at nagpahatid na sa simbahan. Magkatabi silang dalawa ni Leonardo. Para siyang nakuryente nung nagdikit ang mga kamay nila. Dahan-dahan siyang napatingin sa mukha ni Leonardo. Napangiti siya. Gumagwapo ka na lalo sa paningin ko. Nung pumana ata si Cupido, tinamaan ako sa'yo. Ang corny ko na. Ganito ba kapag in love? In love na nga ba ako sa lalaking to? Baka, siguro, posible. Hindi naman kasi mahirap magustuhan si Leonardo. Kamahal-mahal siya. Sabi niya sa kanyang isipan at kagad nawala ang ngiti niya nang mapatingin sa babaeng nasa tapat niya. Nangungulangot kasi ito habang nakatitig sa kanya. Pagpasok pa lang nila sa simbahan ay parang may kung anong nabawas kay Heidi kaya biglang gumaan ang pakiramdam niya. Sa pagkakaalala niya ay 10 years old pa lang siya noong huli siyang nakatapak sa simbahan. Ngayon na lang ulit siya nakabalik. Umupo na sila at nagsimula na ang misa. Pumikit si Heidi at tahimik na ipinagdasal na sana ay bumalik na ang paningin ni Leonardo. Pagmulat niya ng mga mata ay si Leonardo ang una niyang tiningnan. Salamat dahil inaya niya akong magpunta dito. Napakatagal na noong huli akong nagsimba. Ang sarap at ang gaan sa feeling. Babalik ulit ako dito sa susunod. Bakit hindi ka nagsisimba noon? Nasanay kasi ako na kapag nakakagawa ako ng mali, hirap ang mga taong patawarin ako. Kaya akala ko, hindi rin ako mapapatawad ng Diyos. Nahihiya akong humarap sa Kanya. Marahang hinawakan ni Leonardo ang kamay niya. Mabuti ang Diyos. Marunong siyang magpatawad at handa siyang magbigay ng second chance sa mga taong nagkasala. Sigurado ako na napatawad ka na niya. Sana nga, Leonardo. Araw-araw pabalik-balik si Heidi para alagaan si Leonardo. Nasusungitan pa rin siya nito minsan pero kahit papano ay mas mabuti na ang pakikitungo nito sa kanya. May time na rin na hindi sila nagsisigawan kapag nag-uusap. Masaya siya kapag naalagaan niya ito. Kahit nga sa pagtulog ay naiisip na niya si Leonardo. Lumilitaw na rin ito sa panaginip niya dahil sa dalas nilang magkasama. Uy, insan, huwag kang masyadong umiti dyan. Baka mapunit yung labi mo. Nasa labas pa lang ako ng gate kanina, kitang-kita ko na yung malaking ngiti mo. Ano naman kayang dahilan niyan, ha? Usisa ni Kate sabay sundot sa kanyang tagiliran. Si Leonardo kasi. Leonardo Paras? Oh, siya bang dahilan kung bakit napapangiti ka ng ganyan, ha? Hanip naman, sana all. Nafo-fall ka na ba dun sa alaga mong damulag? Parang ganun na nga, Kate. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Habang tumatagal ay mas lumalala pang nararamdaman ko para sa kanya. Wala namang masama kung may gusto ka sa kanya. Pogi naman yun. Ang iniisip ko lang ay, dapat bago mo isipin yung nararamdaman niya, dapat isipin mo muna kung paano mo aaminin sa kanya ang totoo, insan. Hindi mo habang buhay, matatago yung sekreto mo. Hindi mo yan madadala sa hukay. Hindi makakabuti kung palagi ka lang magsisinungaling, Heidi. Naglaho ang ngiti ni Heidi. Hindi ko pa kaya, Kate. Ayokong magalit si Leonardo sa akin. Baka iwasan niya ako. Ang hirap niyan. Bakit ba kasi hindi mo na lang inamin sa kanyang lahat noon? Eh di sana, madali lang ang buhay mo ngayon. Kapag ang sekreto ay pinapatagal, mas bumibigat ang nararamdaman mo. Mas lumalaki yung guilt, Heidi. Dapat maamin mo na rin sa kanya sa lalong madaling panahon. Napalunok siya at napayuko. Biglang humalakhak si Kate. I can't believe it.
The powerful and mataring na si Heidi Castellano ay in lababo for the first time. Grabe! Buti naman at marunong ka palang magmahal. Dati palagi mong sinasabi na yung mga lalaking dumaan sa buhay mo ay walang halaga sa'yo. At sinabi mo rin sa akin na hindi ka may in love. But look at you now. In lababo ka. In lababo ka kay Leonardo Paras. Isang paras lang pala magpaparanas sa'yo kung paano magmahal. Pangaasar ni Kate at nginisihan siya. Loko ka talaga, Kate. Pero masaya ako para sa'yo, Heidi. Masaya akong nakikita kitang masaya. Ngayon ka lang ganyan. Dati palagi kang galit, masungit at nakabusangot. Binago ka ni Leonardo. But for the better naman. Sa tingin mo ba'y may pag-asa ako sa kanya, Kate? Oo naman, no? Ika nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Kaya laban lang ng laban. Get, ow! Natawa si Heidi. Noong bumalik siya sa bahay ni Leonardo, ay marami siyang dalang pagkain para sa pamilya nito. May pizza, donut, burger, at french fries. Nag-request kasi ang kambal nung nakaraan na nais nilang makatikim ng ganong pagkain. Kaya tinupad ni Heidi ang kahilingan nila. Leonardo, may dala akong pagkain para sa'yo. Aniya, at inilapag ang mga ito sa tabi ni Leonardo. Nakaupo sa kama si Leonardo at kagad itong napangiti ng marinig ang boses niya. Kanina pa kita hinihintay, Heidi. Taray, may hintayin palang nagaganap dito. Bakit mo naman ako hinihintay? Susungitan mo na naman ba ako? Hindi na kaya ako nagsusungit sa'yo. Depensa ni Leonardo at sumimangot ito. Siyempre biro lang. So, may dala akong mga pagkain dito. Gusto ko kasing matikman mo ang mga ito. Nabanggit sa akin ni na Fatima at Felicity na hindi ka pa nakakatikim ng gantong pagkain. Amoy pa lang ay masarap na nga. Hindi naman ako gutom pero bigla akong natakam. Sinubuan niya si Leonardo. Hindi maalis ang ngiti niya habang pinagmamasdan itong sarap na sarap sa pagkain kanyang dinala. Ganto palang lasa nito. Salamat, Heidi. Pero sana hindi ka na gumastos pa. Nako, wag mo nang isipin ang gastos na yan. Ang mahalagay na gustuhan mo ang mga dala ko at masaya ako nakikita kitang masaya. Sana, bumalik na ang paningin ko. Gusto kong malaman kung anong itsura mo, Heidi. Matagal ko nang gustong masilayan ang mukha mo. Leonardo, may gusto nga pala akong aminin sa'yo. Parang seryoso ka. Ano bang gusto mong aminin? Kasalanan. Hindi na naituloy pa ni Heidi ang gusto niyang sabihin dahil biglang sumulpot si Fatima at sapilitan siyang hinila palabas ng kwarto. Nagpatianod na lamang siya sa paghila nito sa kanya. Ate, tingnan mo yung ginawa naming project ni Felicity. Pacheck naman kung okay na. Saad ni Fatima habang hila-hila siya. Malalim na napabuntong hininga si Heidi. Isang hapon, tinawag siya ni Aling Berta para tikman ang niluto nitong ulam para sa hapunan. Kumusta ang lasa? Bagong recipe ko yan. Napakasarap po. Napakagaling mong magluto, Aling Berta. Gusto mo bang matutong magluto? Tuturuan kita sa susunod. Tumango si Heidi. Aling Berta, bala ko na pong aminin kay Leonardo ang totoo. Nung nakarang araw ilang ulit kong sinubukang sabihin sa kanya pero palaging nauudlot. Sure na akong na ngayong araw, bago ko umuwi sa amin ay masabi ko na sa kanya ang totoo para din hindi na gaanong bumigat itong nararamdaman ko. Mabuti yan, Heidi. Mukhang okay naman na si Leonardo ngayon. Kalmado na siya at magkaibigan naman na kayo kaya maintindihan ka nun. Maling nabangga ko si Leonardo nung gabing yon. Pero may parte sa akin na masaya dahil kahit papano ay may maganda namang naidulot yun. Nakilala ko siya at naging kaibigan pa. Nakilala ko rin kayo. Ikaw? Ikaw yun? Sabay silang napalingon kay Leonardo na nakatayo sa entrada ng kusina. Nagkatinginan silang dalawa ni Berta. Biglang sinipa ni Leonardo ang upuang nasa harapan niya. Sumuntok rin ito sa dingding. Tinatanong kita, kaya sumagot ka, Heidi. Ikaw bang bumundol sa akin nung gabing yun? Ikaw ang may kasalanan kung bakit ako nabulag at hindi makapagtrabaho. Kasalanan mo ang lahat.
Ang lakas ng loob mong lapitan ako at kuhanin ang loob ko. Kaya naman pala mabait ka sa akin ay dahil may malaki kang kasalanan. Anak, makinig ka muna sa paliwanag ni Heidi. Nay naman, pati ikaw ay alam mo na siyang may kasalanan pero hindi mo man lang sinabi sa akin. Pinagmukha niyo akong tanga. Ang tagal ko nang gustong makilala yung taong may dahilan ng kamalasang ito. Pero matagal ko na palang nakakasamang taong yun. Nagpanggap ka pang caregiver ko. Iniwan na muna sila ni Berta para makapag-usap sila ng maayos at nang sila lang. Humakbang si Heidi papalapit kay Leonardo. Sorry Leonardo. Sorry kung hindi ko agad inamin sa iyo ang totoo. Natatakot kasi ako. Nalaman ko na malaki ang galit mo sa bumangga sa iyo. Kaya nagpanggap na lang akong caregiver mo para kahit papano ay makabawi ako sa kasalanan ko sa iyo. Nagpresenta akong alagahan ka. I'm really sorry. Hindi ko sinasadya yung nangyari. Kung may babalik ko lang ang panahon, hindi ako iinom ng gabing yun. Hindi sana kita masasagasaan. Yung kabaitang pinakita mo sa akin at yung pag-aarugang pinaramdam mo, ginawa mo lang ba yun dahil nagigilty ka? Napalunok si Leonardo. Umalis ka na dito. Ayoko nang bumalik ka pa dito. Leonardo naman. Please, patawarin mo ko. Umalis ka na sabi. Singhal ni Leonardo. Naglakad si Heidi palabas ng bahay habang walang tigil sa pag-agos ang kaniyang mga luha. Ate Heidi, bakit ka umiiyak? Tanong ng nakasalubong niyang si Fatima. Hindi niya ito sinagot at dire-diretso lang siyang naglakad papunta sa kaniyang sasakyan. Batid niya na malaki ang galit sa kanya ni Leonardo pero hindi iyon sapat na dahilan para layuan niya ito. May nararamdaman siya para sa binata at handa siyang gawin ang lahat para mapatawad siya nito. Kung kailangan niyang lumuhod ay luluhod siya. Kung kailangan niyang humalik sa mga paa nito, hindi siya magdadalawang isip na gawin yon. Kinabukasan ay binalikan niya ang bahay nito. Leonardo. Bakit nandito ka? Di ba sinabi ko na sa'yo na huwag ka nang babalik pa dito? Leonardo, nandito ako para humingi ulit ng tawad sa'yo. Mali ang ginawa ko. Nilihim ko sa'yo ang totoo. Pero maniwala ka, nagsisisi na ako. Sana mapatawad mo ako. Hindi na umimik pa ang binata. Kahit anong pagtataboy ni Leonardo, ay hindi niya pa rin ito tinantanan. Pilit niya pa rin kinukuha ang loob nito. Nagpaturo siyang magluto kay Aling Berta para lang ipagluto si Leonardo ng paborito nitong ulam. Bumili din siya ng balot at inaya itong kumain kahit na hindi naman siya kumakain ng balot. Kung ano nung joke ang sinabi niya para lang mapatawa ito. Leonardo, hindi pa ako nagmahal. Ikaw pa lang. Ikaw pa lang ang lalaking minahal ko. Ikaw pa lang ang lalaking bumaliw sa akin ng ganito. Sa tuwing iniiwasan, sinusungitan at tinatabay mo ko ay para kung hindi makahinga sa sobrang sakit. Mahal na mahal kita, Leonardo. Sana dumating ang araw na mapatawad mo rin ako. Hanggang sa isang araw ay tuluyan na rin siyang napatawad ni Leonardo. Hindi lang siya napatawad, napanalo rin niya ang puso nito dahil umamin na rin si Leonardo na mahal na rin siya nito. Kalaunan ay bumalik na rin ang paningin ni Leonardo. Si Heidi ay nakipag-ayos na rin sa kanyang mga magulang. Sinuyo niya ang mga ito at pinakita niya na desidido siyang magkaayos sila. Magkaiba man sila ng estado sa buhay, ay hindi yun naging hadlang upang magsama sila habang buhay. Dahil makalipas ang 2 taon, ay nagpakasal din sila at bumuo ng sariling pamilya. Si Heidi ay natuto ng tumayo sa sariling mga paa. Tinupad niyang matagal na niyang pangarap na maging isang guro. Samantalang si Leonardo naman ay hindi na isang balut vendor, kundi nagmamay-ari na ng malaking grocery store sa kanilang lugar. Hindi man sila sobrang yaman sa ngayon, pero nagsusumikap naman sila na mapabuti ang kanilang buhay sa tulong ng isa't isa. Ang kwentong ito ay nagpapatunay na hindi masamang magbigay ng second chance sa mga taong nagkasala sa atin.
Kagaya na lamang sa kung paano pinatawad ni Leonardo si Heidi at sa kung paano nakipag-ayos si Heidi sa kaniyang mga magulang. Ipinakita rin sa kwentong ito na dapat matuto tayong harapin ang kasalanang nagawa natin. Matuto tayong humingi ng tawad at magpatawad. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.